Dating sikat na napabalitang tricycle driver na lamang, si J.R. Shabuk ay isang pangalan na minsang naging simbolo ng pangarap, pag-asa at tagumpay para sa maraming Pilipino. Subalit sa likod ng kanyang kasikatan ay isang masalimot na kwento ng personal na pakikibaka, pagkakamali, pagbagsak at patuloy na paghahanap ng direksyon sa buhay. Ang kanyang buhay ay hindi lamang isang simpleng naratibo ng pagsikat sa industriya ng aliwan, kundi isang mas malalim na salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming individual na biglang nabibigyan ng pagkakataon ngunit nahihirapang panindigan ang mga pagbabagong kaakibat nito. Si J.R. Shabuk ay pinanganak at lumaki sa Cebu City kung saan hinubog ang kanyang pagkatao sa isang payak at simpleng kapaligiran. Bago pa man siya makilala sa buong bansa, isa siyang karaniwang kabataan na walang kasiguruduhan sa kinabukasan. Inamin niya mismo na siya ay naging tambay at ang kanyang araw-araw na gawain ay umiikot lamang sa pakikipagkwentuhan, pakikipagbarkada at pagtugtog sa banda. Ang banda ang nagsilbing unang hakbang niya patungo sa mundo ng musika. Kahit na hindi regular ang kanilang pagtugtog at kadalasan ay wala silang kanta, dito niya na-develop ang kanyang talento sa pagkanta at ang kanyang kumpiyansa sa pagharap ng mga tao. Sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, hindi niya inakala na darating ang pagkakataon na magbabago ang kanyang buhay sa isang iglap. Noong 2006, sumali siya sa Pinoy Dream Academy, isang reality singing competition na naging daan upang makilala siya sa buong bansa. Sa kanyang pagsali, ipinakita niya ang kanyang natatanging boses at kakayahang magpahayag ng emosyon sa pamamagitan ng musika. Ang kanyang pagiging totoo at walang pretensyon ay nagustuhan ng publiko, dahilan upang siya ay umabot sa finals at maging first runner-up ng kompetisyon. Ang kanyang pagkapanalo bilang runner-up ay nagbukas ng maraming oportunidad. Dito nagsimula ang kanyang formal na pagpasok sa showbiz. Nabigyan siya ng pagkakataon na makapaglabas ng album, sumali sa iba't ibang proyekto sa telebisyon at subukan ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago mula sa pagiging isang simpleng probinsyano tungo sa pagiging isang kilalang personalidad. Kasama ng kasikatan niyang pagdating ng pera at sa unang pagkakataon, naranasan niya magkaroon ng kakayahang bumili ng mga bagay na dati hindi niya kayang abutin tulad ng kotse at pagpapaayos ng kanilang bahay. Ngunit ang mabilis na pag-angat na ito ay hindi naging madali para sa kanya. Ayon sa kanyang sariling pahayag, siya ay na-overwhelm sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang biglaang pagdagsa ng oportunidad, pera at atensyon mula sa publiko ay nagdulot ng kalituhan at kawalan ng direksyon. Hindi niya agad natutunan kung paanong hahawakan ang kanyang bagong estado sa buhay, kaya't unti-unti siyang nadala sa maling impluensya. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pag-amin tungkol sa pagkakaroon ng gay experience. Nang tanungin siya ukol dito, hindi siya nagatubiling magsabi ng totoo, bagamat pinili niyang huwag nang idetalya ang lahat. Aniya, ayaw niyang magsinungaling dahil alam ng marami na nakakaalam ng kanyang pinagdaanan. Para sa kanya, ang pagtatago ng katotohanan ay magdudulot lamang ng mas malaking isyu at maaaring makasira sa kanyang kredibilidad bilang isang tao. Ang kanyang katapatan ay naging dahilan upang siya ay purihin ng ilan, lalo na ng mga taong humahanga sa kanyang lakas ng loob na aminin ang kanyang nakaraan. Kasabay ng kanyang pag-amin ay ang pagdami ng mga intriga sa kanyang buhay. Isa sa mga pinakakilalang isyu ay ang balitang mayroon naman siyang gay benefactor na sumusuporta sa kanyang karera. Marin niya itong itinanggi at sinabing ito'y walang katotohanan. Ayon sa kanya, bahagi na ng buhay ng isang artista ang naging sentro ng chismis at haka-haka at natutunan na lamang niyang huwag itong masyadong dibdibin. Gayunpaman, hindi may kakailangan ng mga ganitong isyu may epekto sa kanyang imahe at sa takbo ng kanyang karera. Habang tumatagal, napansin na mas nabibigyan siya ng pagkakataon sa pag-arte kaysa sa pagkanta. Sa kanyang sariling pananaw, mas nagustuhan niya ang pag-arte dahil dito niya nagagamit ang kanyang mga personal na karanasan bilang puhunan sa pagganap. Ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay, kabilang na ang kanyang mga paghihirap at pagkakamali ay naging sandigan upang mas mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga karakter na kanyang ginagampanan. Gayunpaman, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pagmamahal sa musika dahil ito ang naging daan upang makilala siya. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang kanyang personal na buhay ay naging puno ng kontrobersya. Naging laman siya ng balita dahil sa di umano'y mga alitan nila ng kanyang live-in partner na si Irish Fullerton. Ang mga isyong ito ay nakaapekto sa kanyang imahe bilang isang artista. Unti-unti, ang kanyang kasikatan ay humina at ang mga proyekto ay napawasan. Ang kanyang dating maliwanag na bituin ay tila unti-unting naglaho. Ang kanyang pagkawala sa showbiz ay naging usap-usapan ng marami. May mga nagsabing siya ay nalulong sa bisyo habang ang iba naman ay nag-iisip na siya ay bumalik sa kanyang probinsya upang mamuhay ng simple. Sa kanyang panig, itinanggi niya ang ilang mga paratang. Ngunit inamin niya na siya ay dumaan sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay.
Noong 2016, inamin niya na siya ay nakaranas ng depresyon at napunta sa maling impluensya na nagdulot sa kanya upang gumamit at magpakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang pagkakakulong sa drug ay bunga ng kanyang mga maling desisyon at ng kanyang kawalan ng kakayahang harapin ang mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, ang depresyon na kanyang naranasan ay nagtulak sa kanya upang maghanap ng pansamantalang ginhawa sa maling paraan. Sa halip na harapin ang kanyang mga problema, pinili niyang takasan ito na nagresulta sa mas malaking suliranin. Ang panahong ito ang naging pinakamababa niyang punto. Nawalan siya ng trabaho, nasira ang kanyang reputasyon at nawalay sa mga taong minsang sumuporta sa kanya. Ang kanyang mga kinita sa showbiz ay naubos at napilitan siyang bumalik sa Cebu upang magsimulang muli. Ang pagbabalik na ito ay hindi naging madali dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang mga pagkakamali at ang epekto nito sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabalik sa probinsya, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Naging ama siya at nagkaroon ng bagong pananagutan. Ang pagiging ama ay nagsilbing inspirasyon upang baguhin ang kanyang buhay at iwan ang kanyang mga bisyo. Muli siyang kumanta sa mga lokal na gigs at unti-unting bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Bagamat hindi na siya kasing sikat ng dati, natutunan niyang pahalaga ng simpleng buhay at ang mga bagay na tunay na mahalaga. Lumabas din ng mga balita na siya ay naging tricycle driver ngunit ito ay kanyang pinabulaanan. Ayon sa kanya, hindi siya marunong magmaneho ng motorsiklo at ang balitang ito ay isa lamang haka-haka. Gayunpaman, ang ganitong uri ng chismis ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang tingin ng publiko sa isang tao, lalo kung ito ay isang dating sikat na personalidad. Noong 2020, muling napag-usapan si JR nang ibahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa mga premyong hindi niya natanggap mula sa Pinoy Dream Academy. Ayon sa kanya, kasama sa kanyang napanalunan ng isang condominium unit at isang franchise ngunit hindi niya ito nakuha. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, kung saan may mga sumuporta sa kanya at mayroon ding nagtanong kung bakit ngayon lamang niya ito inilahad. Ang isyong ito ay nagbukas muli ng usapan tungkol sa kanyang karera at sa mga hindi natupad na pangako sa kanya. Para sa ilan, ito ay patunay ng kanyang patuloy na pakikibaka habang para sa iba naman, ito ay isang paalala ng kanyang mga nakaraang tagumpay na hindi lubos na napakinabangan. Sa kasalukuyan, si JR Shabuk ay nananatiling isang simpleng mamamayan na patuloy na nagsusumika para sa kanyang pamilya. Siya ay naninirahan sa Cebu at patuloy na kumakanta sa mga lokal na pagtatanghal. Ang kanyang buhay ngayon ay malayo na sa kinang ng showbiz ngunit mas malapit sa katahimikan at katotohanan. Ang kanyang kwento ay isang malinaw na paalala na ang kasikatan ay hindi permanente at ang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. Ang kanyang buhay nagpapakita na ang mga biyayang natatanggap ng isang tao ay dapat pahalagahan at ingatan dahil maaaring mawala ito sa isang iglap kung hindi maayos na mapapangasiwaan. Sa huli, ang buhay ni JR Shabuk ay isang kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali at pagkulang, ipinakita niya na posibleng muling bumangon. Ang kanyang katapatan sa pag-amin ng kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang pagsisikap na baguhin ang kanyang sarili at ang kanyang patuloy na pakikipaglaban para sa kanyang pamilya ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa kakayahang harapin ang sariling kahinaan at magsikap na maging mas mabuting tao. Sa kabila ng lahat, si JR Shabuk ay nananatiling isang simbolo ng katatagan, pag-asa at muling pagbangon. Isang patunay na kahit gaano man kalalim ang pagbagsak, may pagkakataon pa ring bumangon at magsimulang muli.